Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asyrafil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, inshallah sa hapon na ito, pag-usapan natin ang panganib ng panlilibak. Opo mga kapatid Islam, ito po ay isa sa mga masasamang gawain na magagawa ng anak ni Adam. Lalo na tayo, meron tayong paniniwala. Ang panlilibak mga kapatid Islam, ito ang mga nakakasira ng puri ng iba. Lalo na kapag ikaw nagpag-usap sa kanyang kawalan. Kasi nga maaring mangyayari po ito minsan pagkatapos ng konfrontasyon, no? Bilang pag-iinsulto na naging kalaban siya o minsan pinapalagahan niya kanyang sarili. Kaya yun po ang minsan yun makagawa ng mga tao sa kanilang panlilibak. Gusto nila bigyan nila ng halaga kanilang sarili, gusto nila itaas nila ang sarili nila at ibababa nila ang iba. Dahil doon, gagawa sila ng mga kwento, gagawa sila ng mga paraan para siraan ang iba. At isang ginagamit dito mga kapatid ang panlilibak. Kasi nga gusto niya ilihis ang kanyang kakulangan, ang kanyang kapintasan, para isisi sa ibang mga tao. Ganon po ang panlilibak. Kaya po itong napakatinding kasalanan po ito mga kapatid. Kasi nga masusugatan talaga ang mga damdamin ng ibang tao. Kaya kawawa talaga kapag ikaw nasugatan mo ang damdamin ng isang tao na hindi naman wala namang kasalanan. Siniraan mo, nasasaktan kaya ang mga tao, kanilang kalooban o ano pa dyan, mga ano pa dyan. Kaya mga kapatid sa Islam, mag-ingat talaga tayo sa ating mga pinagsasabi sa ating mga salita kung saan nakakasakit ka ng damdamin. Alam niyo, si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang mga yaong sumampalataya, layuan ninyo ng madalas ang ilang hinala. Katotohanan, ang ibang hinala ay kasalanan. At huwag kayong maniktik at manlibak sa bawat isa sa inyo. Iibigin ba ng isa sa inyo na kakainin ang laman ng kanyang kapatid na bangkay? Kung gayon, kasuklaman niya ninyo ito. Kaya matakot kayo kay Allah, katiyakan si Allah ang taga-tanggap ng pagbabalik loob na mahabagin. Allahu Akbar. Tignan niyo mga kapatid, meron talagang pinagbawal si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito, kabilang dito ang panlilibak. Nililibak po natin ang ibang tao. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganitong mga gawain. Kasi nga nakakasira talaga ito ng pananampalataya. Lalo na tayo naniniwala sa Allah, tapos lumalabas mga bibig natin, mga puro kasamaan na hindi naman kalugod-lugod para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam naman natin mga kapatid na pinakamasama sa mga kasalanan, isa rito ang panlilibak. Kasi nga maaari mo masira ang buhay ng ibang tao. Dahil nagpapalaganap ka ng chismis, mga maling balita na nagdudulot rin ito ng ikagagalit sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat mga kapatid sa ganitong mga usapin. Sa mga lalo na sinisiraan ng ibang tao, a'udzubillah. Ganun naman talaga ang panlilibak. Kaya paninirang puri mga kapatid, lalo na
mayroong pang hadith dito si Prophet Muhammad Sallam. Ito isa sa mga definisyon talaga ng panlilibak. Sabi dito, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu a'lam qal dhikruka akhaka bima yakrah qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul qal in kana fihi wa ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Diyan sa hadith na ito mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, alam ba ninyo kung ano ang panlilibak? Kanilang sinabi, ang Allah at ang kanyang mensahero ang higit na nakakaalam. Kanyang sinabi ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanya namang kinasusuklaman. May nagsabi sa kanya, anong tingin mo kung nasa aking kapatid ang aking pinagsasabi? Kanyang sinabi, kung meron sa kanyang yung sinasabi, ay nilibak mo nga siya. At kung wala naman, ay talagang siniraan mo siya ng puri, sinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, napakalinaw description sa hadith kung ano ang panlilibak. Kaya ang panlilibak ay masahol na kasalanan mga kapatid. Kaya tingnan nyo, mayroong sinabi talaga dito, isa sa mga sinabi ni Jabir. Ingat kayo sa panlilibak sapagkat ang panlilibak ay masigit pa sa pangangalunya. Tunay na ang lalaki ay talagang nangangalunya at nagbabalik loob kaya tanggapin iyon ni Allah. Sa kanyang katiyakan ang taong naglilibak ay hindi papatawarin para sa kanya hanggang sa papatawarin siya ng taong nilibak niya. Isinalaysay ni Tabarani. At ang hadith na ito ay matruk, ibig sabihin hindi totoo. Kaya yung mga ibang mga ang paglilibak mga kapatid, yun nakakatakot talaga. Minsan hindi talaga maganda. Kaya may ibang ulama gagamit talaga ng mga ibang hadith na mga mahina para i-discourage lang mga tao. Ganun naman ang ibang ulama natin, mga nagbibigay ng hadith. Pero mag-hadith niya ginagamit ng mga daib. Katulad sa binanggit ko kanina na kapag ang tao kailangan kung nilibak mo, kailangan humingi ng kapatawaran, daib yun. Kung saan ano pa sa hadith pa mga matro. Kaya ang panlilibak, paninirang puri, at pagchichismis, tandaan niyo mga kapatid, mayroong kaibahan po yan. Ang panlilibak, yun po ang pagbanggit sa isang tao na sa kanyang kawalan. Sa kanyang kinasusuklaman kung ito ay kanyang ipalabas o banggitin. Yun, panlilibak tawag doon. Kung sa Arabic, paggiba. Ang paninirang puri naman, ang tinatawag sa Arabic na buhtan, ang pagbanggit sa isang tao na wala naman sa kanya, na isa namang kasinungalingan tungkol sa kanya. Yun, paninirang puri yun, kasinungalingan kasi yun. Ang pagchichismis na naman, ang paglilipat ng mga salita mula sa partido tungo sa iba upang sila'y magkagulo. Tingnan nyo, ganun ang pagchichismis. Kaya mag-ingat na sa mga ganito, lalo ng giba, mga kapatid. Kasi sa Islam, tinuturuan talaga tayo na huwag nating palungkutin ang mga tao. Tinuturuan tayo na magkabubo. Tinuturuan tayo na pasiyahin ang ating kapwa. Meron nga isang hadith dito napakaganda nga na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ni Allah SAW, kapag kayo ay naging tatlo, kung gayon, huwag mag-uusap ng palihim ang dalawa na walang isa sa kasamaan nila. Dahil iyon ang magpapalungkot sa kanya, isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, magpapalungkot. Tingnan nyo, mag-usap-usap nga. Tatlo sila, hindi pwede magbukod ang dalawa. O kaya magsasalita sa kanilang lingwahe. Kasi example na lang, may ibang tribo to o ibang tribo to, itatlo sila, ang dalawa, ang isa hindi nakakaunawa. Hindi maganda, hindi angkop bilang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita po tayo na hindi niya nauunawaan.
Dapat magsalita tayo ng ating wika, Tagalog, sample wikang Tagalog yun, naunawaan ng lahat. O magsalita ng English, basya lang, iba sosyal, nag-i-English, walang problema kasi nauunawaan niya. Pero kung nagsalita ka ng lingwahe mo lang, dalawa lang kayo nag-uusap, hindi po yan angkop sa mga manampalataya kasi nga nalulungkot po yan. Walang problema kung marami, lalo kung nanglibak ka, subhanallah, nakakatakot. Nanglibak ka gamit ang iyong lingwahe, hindi niya naunawaan yun, gagamitin mo yun. Kaya huwag mong palungkutin mga kapatid ang iyong kasamahan. Kaya yun, isa sa mga advice yun bilang Muslim naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot naman kapag gagamit. Kaya isa sa mga bunga rin mga kapatid ng panlilibak, itong nakakatakot sa lahat. Ay nagkakaroon ng hiwalayan. Tignan nyo, masamang bunga talagang panlilibak. Maglilibak ka sa mag-asawa, example, inggit na inggit ka. Gusto mo sila maghiwalay, subhanallah. Gagamit ka ng mga salita o gagamit ka ng panlilibak para sisiraan o magpamilya. Kung naging totoo yun o kung naghiwalay yun, ano na lang gagawin mo? Subhanallah. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Meron nga isang hadith dito eh. Ang hadith na ito, patunay talaga ito na magdahan-dahan lang, lalo na sa mag-asawa, maging mahinahon lang sa pananalita. Mayroon ditong hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu, katotohanan ang babae ay nilikha mula sa tadyang. Hindi mo ito maitutuwid para sa iyo kahit sa anong kapamaraanan. Kahit kung magpakasaya ka sa kanya ay masiyahan ka rin sa kanya kahit pa siya'y malungkot. At kung maitutuwid mo siya, ay maputol mo lamang siya at kanyang pagkaputol ay ang paghihiwalay sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, syempre mga kababaihan, kung makakarinig ng mga panlilibak, syempre, isasabihin nyo sa kanyang asawa, yung asawa yung magalit, subhanallah. Sa sobrang galit, gusto niya siya ang tama. Syempre, maputol talaga ang babae kasi gusto niya ituwid ang babae. Hindi naman pwede ganun sa atin. Dapat makisama ka, dapat maging mahinahon ka, nagkamali kayo dahil dun sa panlilibak ng iba. Kaya mag-ingat mga kapatid. Tapos ito pa mga kapatid, itong isa sa mga pinakamatinding panunukso ng Satanas. Tandaan nyo, mayroong isang kwento dito na inulat ni Jabir na sinabi ng Propeta Salam, katotohanan si Iblis ay maglalagay ng kanyang trono sa ibabaw ng tubig at pagkatapos magpapadala ng kanyang hukbo. At saka ang pinakamalapit sa kanya sa katayuan ay mayroong pinakamatinding panunukso. Subhanallah. May mga grupo-grupo rin sila. Tapos, kaya dumating ang isa sa kanya. Nagdumating ang isa sa kanya at mayroong sasabihin. At mayroong sasabihin, may ginawa akong ganito at ganito. Kaya kanyang sasabihin, wala kang ginawa kahit ano. At pagkatapos mayroong isa sa kanila na dumating at saka nagsasabi, hindi ko iniwanan siya. Ibig sabihin ng tao, Satanas kasi ito. Hindi ko iniwanan siya hanggat sa iniwalay ko ang pagitan niya at ang pagitan ng kanyang asawa. Kaya kanyang sasabihin, ikaw ay mabiyaya. Subhanallah. Si Iblis, sabihin niya yun sa Iblis na yun, sa Satanas na yun, ikaw ay mabiyaya. Kaya pinalalapit siya sa kanyang tabi. Isinalaysay ni Abu Ya'la at itinaman ni Albani. Kaya talaga, alarming talaga ito mga kapatid. Kaya dahil sa panlilibak, minsan nagkakahiwalay ang pamilya. Yun, kasali mo pala si Satanas yan kasi yun ang pinakamatinding panunukso.
na magawa ng mga demonyo. Kaya magano, tapos sa ito pa mga kapatid, sa panlilibak minsan naghuhungkat ka ng kapintasan ng iba. Inuhukay mo pa kahit nakabaon na doon, inuhungkat mo yan para meron kang maikwento, para meron ka na may iba ka ng balita, subhanallah, para makikinig ang karamihan. Masarap kaya marami kang ikikwento. Tapos maraming nakikinig. Ang tao na ito, gagamitin niya panlilibak o dimila. Kaya mag-ingat kayo. Lalo na magungungkat ka ng kapintasan ng iba. Kaya mayroong hadith ito na inulat ni Abu Barza al-Aslami na sinabi ng mensahero ng Allah SWT, o pangkat ng mga yaong naniwala sa kanilang dila at hindi naman pumasok sa kanilang mga puso ang paniniwala. Kasi mga munapikon dito, huwag ninyong lilibakin ang mga kamusliman at huwag ninyong hahanapin ang kanilang mga kapintasan, sapagkat ang sino mang humahanap sa kanilang mga kapintasan ay hahanapin rin ng Allah kanyang kapintasan. At ang sino mang hinahanapan ng Allah sa kanyang kapintasan ay ilalantad niya ito sa loob ng kanyang pamamahay. Sinalaysay ni Abu Dawud at ginawang asa ni Al-Man. Tingnan nyo, aabot talaga doon sa iyong pamamahay kapag ikaw ay humahanap ng kapintasan ng iyong kapwa. Kaya mag-ingat mga kapatid, lalo na sa mga panlilibak na yan. Kaya mayroong ng kwento sa Quran mga kapatid na sa sobrang panlilibak nila, lumalampas sila sa limitasyon. Kasi may limit lahat ng bagay. Sila lumampas. Kaya tulad dito sa sinabi ng Allah, wala in sa'altahum layakulun na innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum in ta'fu an ta'ifatin minkum nu'addib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sinabi ng Allah, at kung tanungin mo sila ay sadyang sasabihin nila tanging nagbibiruan lamang kami at naglalaro. Ito ang nangyari sa time ni Prophet Muhammad. Sa time niya, may mga tao kung saan nagkikwentuhan. Ang kanilang kwentuhan, siyempre, panglilibak na to kasi wala sa paglalakbay sila. Ang kanilang kwentuhan ay, sabi nila, ang mga maaalam sa atin ay nagpapalakihan lang ng tiyan. Hindi sila sumasama sa atin. Kaya, ang balita na yun na umabot kay Prophet Muhammad. Mga panlilibak nila yun, Kaya ang sagot nila, tanging nagbibiruan lang kami at naglalaro kasi para pang matay oras ba. Pero sinabihan sila din sa Quran, sabihin mo kay Allah ba at sa kanyang mga talata at sa kanyang mensahero, kayo nga'y nangungalunya, kayo nga'y nangungutya, huwag na kayong humingi ng paumanhin. Sadyang nagtakwil na kayo matapos ng inyong pananampalataya. Kung papatawarin namin ang isang pangkat mula sa inyo ay aming paparorosahan ng iba dahil sa sila ay talagang naging mga salarin. Tignan nyo. Sila ay naging mga salarin. Ganun na ganun ang pagkasabi ng Allah sa Surah At-Tawbah. Kaya mag-ingat talaga sa panlilibak. Hindi maganda talaga kasi nga lumalampas ka dyan. Minsan nga, nang mamaliit ka na ng kapwa mo. O dubila. Sa panlilibak kasi nasasarapan ka sa pananalita. Tapos mayroon pang nakikinig na sarap din siya. Kaya namamaliit. Minsan, nagmamaliit ka na ng kapwa. Meron nga sa time ni Prophet Muhammad Sallam. Sa time ni Prophet Muhammad Sallam, may hadith ito na inulat ni Aisha na nagkumpinto ako sa propeta hinggil sa isang lalaki. Kaya siya ay nagsabi, hindi ako mahilig na magkwento sa isang lalaki kahit siya ay sa akin na ganito pa. Kaya aking sinabi na Aisha dito, o mensahero ng Allah, tunay na si Safiya ay babae na ganito. Yun lang sinyal lang yun sa kanyang kamay
na ibig sabihin ay maliit. O kaya kanyang sinabi, sadyang, tingnan yung sinabi ng mga salaf, na dapat nagkaroon tayo ng leksyon kasi ang panlilibak na ito mga kapatid, kamay lang nga ito, sinyal lang ito. Ganito, maliit. Kaya kanyang sinabi, sadyang nakapagsalita ka ng isang salita, kung hinalo ito sa tubig dagat, ay madumihan. Subhanallah, sinalaysay ni Ahmad at tinama ni Albani. Tingnan nyo, ang salita na yun kung hinalo sa tubig, madumihan talagang tubig dagat. Kung iisipin mo, napakalawak ng tubig, tapos ganun na mangyari. Kasi yun ang bunga ng paglilibak mga kapatid. Lilibakin mong takapwa mo, mamaliitin mo, subhanallah. Kung ganyan ang katangian niya, anong gagawin natin? Physical niyo yun eh. Katulad kay Safia. Alam naman natin mga Arabs, mga malalaking tao yan sila. Kaya kaya mayroong parusa talagang manlilibak. Mga manlilibak, mayroon talagang kaparusahan. Tulad sa dito na inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, nang pinakit ako sa kalangitan ay meron akong nadaan ng pangkat na mayroong mga kuko mula sa kanso na pinangkakamot nila sa kanilang mga mukha at dibdib. Subhanallah. Kuko ha? Kaya aking sinabi, sino po ba sila o Jibril? Sinabi niya, sila ang mga yaong kumakain ng mga laman ng mga tao. At pinipintasan ang mga dangal nila. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Tingnan nyo. Ganun na ganun. Ang panlilibak mga kapatid, nakakatakot kasi nga pinipintasan mo ang mga dangal ng mga tao. Sinisiraan mo, o ano pa dyan mga pinagsasabi mo. Kaya yun ang parusa ng mga manlilibak. Kaya naibilang ang panlilibak sa mga malalaking kasalanan. Kasi nga mayroong kaparusahan. Magkaroon ka ng kuko na mula sa tanso. Tapos pinangkakamot mo yan sa mukha mo. Kaya nakakatakot talaga. Kaya ang pagtutuon sa mga kamalian ng ibang tao mga kapatid ay lumilikha lamang ng isang pakiramdam ng paghuhusga at negatibo para sa kanila at maaring makakapinsala sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng iba sa kanila dahil siniraan mo na sila sa panlilibak. Ganun. Siniraan mo na kasi sila. Kaya paano pa yan ang iba na pupunta doon, na doon, magkipagkaibigan sa kanila. Kasi siniraan mo na sila. Kaya ang panlilibak ay malaking kasalanan talaga yan. At isa rin sa pinakamalaking pinagmulan ng hindi pagkakaisa ng mga kamusliman. Kasi nga, magsasalita ka ng masama sa isang partido, sa isang tao, sa likuran niya pa talaga. At ikaw minsan makaka-influensya ka pa sa ibang tao para kung anong nakikita nila, na-influensyahan mo na, siniraan mo na . Kaya nakakatakot talaga kapatid. Kung ikaw ay naka-influensya sa ibang tao sa masamang paraan. Kaya hindi talagang maganda talaga mga kapatid na kapag ikaw ay nagkakaroon ng ganitong mga gawain. Tapos meron pa dito mga kapatid, ang nakikinig at nanglilibak ay magkatulad lang yan sila. Katuwang sila sa kasalanan. Magkatuwang. Kaya mag-ingat, magkatuwang kayo sa kasalanan, auzubillah. Tapos mga kapatid, ito pa, kaya ang paglilibak mga kapatid, nasisira din minsan ang tiwala. Nawawala ang tiwala. Kasi nga, isang uri din yan sa pagtataksil na maaring makakasira ng pundasyon sa pagtitiwala na kung saan itinayo ito na mayroong pag-uugnayan. Wala, putol talaga, sira talaga. Kasi nilibak mo siya . Kaya dapat ipagtanggol mo kapwa mo, tulungan mo. Kapag sinisiraan sa Facebook o ano pa dyan, ipagtanggol mo kapwa mo. Kung kilala mo
Kasi nga yan, isa sa mga ano rin yan, isa sa mga pinakamagandang gawain ng mga Muslim. At tandaan nyo mga kapatid, ang panlilibak ay bawal na bawal talaga yan. Meron ditong isang merong si Sheikh Imam Nawawi. Sinabi niya sa kanyang aklat na Riyadus Salihin. Sabi niya, alamin na ang panlilibak ay pinapahintulutan kung ito ay nasa wasto at lehitimong layunin na hindi makakamit kung wala ito ay mayroong lamang na 6 na kalagayan. Tingnan nyo, 6 lang pwede magsabi ng panlilibak. Una-una, kapag may hinain kang pang-aapi sa mga hukom, pwede yun. Magsasabihin mo, kukwento mo lahat ng pangyayari, kahit wala dyan panglilibak, bahala, basta meron kang kukunin na hinaing. Kasi karapatan mo yan eh. Pwede ka manglibak doon. Pangalawa mga kapatid, kapag ikaw humihingi ng tulong para mapigilan ang kasamaan ng tao na yun, at meron naman siyang kakayahan tumulong yun, walang problema yun. Gikwento, sample mga sa barangay kapitan natin, yun, hihingi ka tulong doon. O sa imam na malakas, pwede ka magano doon. O sa mga kapatid mo, o ano pa dyan, walang problema yun. Hindi yun panlilibak. O pangatlo mga kapatid, o kaya humingi ka ng fatwa. Kikwento mo lahat, magtatanong ka, ganito, walang problema yan. Itatanong mo, o ganito. Basta humihingi ka ng fatwa. Tapos pang-apat mga kapatid, babala sa mga kamusliman. Malaban sa parating na kasamaan o kaya pagbibigay sa kanila ng payo. Walang problema yun. Hindi yun panlilibak. Tapos ito pa panglima mga kapatid na sinabi ni Imam Nawawi, kung ang tao ay naging bukas sa paggawa ng pagiging immoral. O kaya maling pananampalataya, mga bid'ah, hayagan talaga siya. Tapos siyempre, para ikwento mo sa mga tao ganito siya, wala problema yun, hindi yung panlilibak. Kasalanan niya yun, example, ipupost siya sa Facebook. Alam naman niya na bid'ah yan. Alam naman niya masama yan. Siyempre, sasabihin talaga sa mga tao. Kasi hayag naman siya sa kasalanan niya hindi niya may itinatago. Billah. O kaya ang mga tao na yun, nangungutong ng pera, mga scammer, siyempre, ikwento mo talaga sa mga tao para mag-ingat sila. Hindi po yan tinatawag na panlilibak. Tapos ang panghuli, mga kapatid, pang-anim, ang pagpapakilala. Example, nakilala siya sa ganito, walang problema sasabihin na, example, si Bulag, o si ano pa dyan, o si Pinay, o si Bingi, o si Putol ng kamay. Hindi yun po panlilibak. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Kasi ito mga ano na ito, isa sa mga aralin kung saan dapat nating bigyan ng leksyon. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.